Maligayang pagbabalik mga ka-Zithshen. Sa video na ito, ibubuod natin ang sci-fi action-adventure na pelikulang Godzilla x Kong: The New Empire na ipinalabas ngayong 2024. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Nagsisimula ang pelikula sa malawak na kaparangan, isang grupo ng mga asong halimaw na hinahabol si Kong. Patungo sila sa isang mataas na bangin na mistulang misteryoso ang paligid. Kasunod nito, napagtanto ni Kong na wala na siyang mapuntahan, kaya napilitan siyang lumaban. Hinati niya ang isa sa kanila upang matakot ang grupo at dali-daling umalis sa lugar. Pagkatapos niyang patayin ang asong halimaw, hinugasan niya ang sarili dahil sa natamong agos ng dugo na galing sa aso na kanyang hinati. Dinala niya sa gilid ng bangin ang pagkain niya, at doon sana kainin ngunit sumasakit ang kanyang ngipin, at ninakaw tuloy ng buwaya ang kanyang pagkain. Sa kanyang pagkabalisa, nakarinig siya ng tunog sa bandang ibaba, ngunit sa sandaling mapuntahan niya, isa pala itong palaka na pinapalobo ang sarili. Samantala, sa ibabaw ng Earth, si Dr. Eileen Andrews ay nakikipagtulungan sa Monarch upang panatilihing hiwalay sina Godzilla at Kong sa isa't isa. Si Godzilla ay nananatiling nangingibabaw sa iba pang mga hayop sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila sa tuwing nagdudulot sila ng mga problema. Halin tulad nito sa Roma kung saan ang halimaw na si Skyla ay nagdudulot ng kaguluhan sa syudad hanggang sa pinatumba siya ni Godzilla sa pamamagitan ng kanyang mapang kuryente na kapangyarihan bago magpahinga sa isang kalosyong. Samantala, sa isang facility sa Hollow Earth, sinimulan ng mga mananaliksik na makita ang isang enerhiya na nagmumula sa teritoryo ni Kong, na nagdulot ng sinkhole sa lupa kung saan pinatay ni Kong ang asong halimaw. Gayunpaman, si Director Hampton, sinabi ang isang impormasyon na nananatiling kalmado si Godzilla, at anumang oras ay gigising ito. Pupunta tayo sa batang si Gia, na nag-aaral sa isang paaralan ng espesyal na edukasyon. Si Gia ay ampon ni Dr. Andrews, at nakakaranas ng pangitain na konektado sa halimaw, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, gumawa siya ng mga guhit na katulad ng mga pagbabasa ng enerhiya na nakita ng Monarch. Sinabi ni Gia kay Eileen na hindi niya nararamdaman na kabilang siya sa bagong mundong ito. Alinsunod nito, muling nagkaroon ng pangitain si Gia kung saan sinalakay ng isang hindi kilalang nilalang ang isang estasyon sa Hollow Earth. Sa pagkabahala sa kanyang anak, napagtanto ni Eileen na ang ginawang guhit ni Gia ay kahalintulad sa resulta ng pagbabasa ng Monarch ukol sa investigasyon sa nangyaring sinkhole. Naglakbay si Eileen sa Miami at hinanap niya ang taong nagngangalang Bernie Hayes na dating empleyado ng Apex Cybernetics upang itanong sa kanya ang naturang guhit ng kanyang anak, kung saan kahalintulad ito ng resulta ng pagbabasa ng Monarch ukol sa kanilang investigasyon sa naturang insidente. Sinabi ni Bernie, para sa kanyang tulong sa pag-alam ng koneksyon sa mga pangitain ni Gia, papayag siyang tutulong sa kondisyon na makakasama siya sa kabilang butas ng mundo, nang sa ganun patunayan ang kanyang mga artikulo tungkol sa kabilang butas ng mundo. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Godzilla na tila gising na sa kanyang mahimbing na pagkatulog, nagsimula siyang maglakbay patungo sa hindi malinaw na direksyon. Kasabay nito, dumating si Kong sa pasilidad ng Monarch na nagpahinga sa tabi. Tila naramdaman ni Gia ang nangyayari sa unggoy hanggang sa makita niya ang namamagang ngipin nito, kaya dumating ang isang misteryosong lalaki na si Trapper at gumawa ng paraan upang tanggalin ang ngipin ni Kong at palitan ng panibagong bakal na ngipin. Pagkatapos ng trabaho ng lalaki, lumapit siya kay Eileen at nagpasalamat si Eileen sa kanya sa walang kahirap-hirap na trabaho. Nabanggit sa kanya ni Eileen ang tungkol sa nangyayari sa kanyang anak at sinabihan siya na isa siyang magaling na magulang sa pagpapalaki sa anak. Nagising si Kong na tila nagkakaintindihan sila ni Gia. Dumating si Bernie Hayes sa pasilidad upang ipaalam kay Eileen ang tungkol sa guhit na naitala ng Monarch at katulad sa ginawa ng kanyang anak, na di umano isang itong pahayag ng paghingi ng tulong sa kabilang butas ng mundo. Kaya nagdesisyon si Eileen na magbuo ng isang grupo ng mananaliksik upang alamin ang nangyayari sa kabilang butas ng mundo, kung saan balak din ni Gia na sumama sa grupo. Umalis ang grupo patungo sa butas ng kabilang mundo sakay ng sasakyang himpapawid na parang isang tipaklong ang itsura nito, kabilang si Bernie na tila hindi sanay sa mga ganitong paglalakbay. Nakarating sila sa kabilang mundo, isa itong malawak na kapatagan, at makikita natin na sinusundan nila si Kong kasabay ng paglipad ng mga nilalang na kulay dilaw ang katawan.
Samantala, si Godzilla ay tila nagsisipsip ng isang enerhiya sa isang bahagi ng France kung saan inatake siya ng mga bomba ng mga fighting jets. Balik ang eksena sa grupo ni Eileen kung saan nadatnan nila ang isang pasilidad doon na sinira ng isang hindi kilalang nilalang. Napansin ni Eileen ang isang marka ng kuko at pinaniniwala ang hindi ito gawa ni Kung, kundi isa itong banta sa kanilang lahat at sa nabubuhay sa mundong ginagalawan nila. Samantala, nakarating si Kung sa kanyang tirahan upang kunin ang kanyang armas at napansin niyang may kakaibang liwanag sa bandang ibaba ng bangin. Gamit ang kanyang armas nagpadaos-dos siya pababa kung saan nakasalubong niya ang isang uri ng batang unggoy na tila isang inosente ngunit nang nilapitan niya, bigla siyang kinagat nito. Dumating ang isang malaking unggoy at sinugod si Kung ngunit sa lakas ni Kung nagawa niyang mapatamba ang kalaban. Maya-maya, nang subukan sana niyang iligtas ang kalaban sa pagkahulog sa bangin, nananatili itong agresibo sa kanya, kaya itinapon niya siya sa bangin na walang pag-alinlangan. Inatake din siya ng batang unggoy ngunit bigo itong matalo siya, nagawa niya itong iwas-siwas sa sumusugod na iba pang mga unggoy. May isang unggoy na gustong tumakas ngunit nahuli siya ni Kung sa pamamagitan ng paghagis ng bato at natamaan ito sa ulo, ngunit nagawa pa nitong makatakas. Ang batang unggoy ay nagtatago pa ngunit nagbanta si Kung na dalhin siya sa kanyang mga kasama. Samantala, nakakuha ng impormasyon si Eileen na ilang senyales na nagmumula sa isang malalim na bangin at inutusan ang grupo na bumaba sa ilalim, at si Gia ay may kakaibang naramdaman sa baba ang tungkol sa kung ano ang nasa baba. Gayunpaman, sa paglapag nila, isang masukal na gubat ang tumambad sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, may napansin si Trapper na kakaiba. Maya-maya kinain ng isang halaman ang kanilang kasama dahilan upang matakot ang grupo. Sa kabilang banda, patuloy na sinusubaybayan ng Monarch ang galaw ni Godzilla, kung saan kaya pala ito kumuha ng enerhiya dahil sa napipintong kalaban nito na Titan sa dagat. Samantala, nakakita si Gia ng isang guhit sa isang bato, kung saan may dating nabubuhay na mga tao sa lugar, at nakita din nila ang isang guhit ng larawan ng pinakaunang Titan. Napag-alaman din nila na meron itong natatagong mga sekreto sa lugar. Napansin ni Gia ang tila isang buton, kung saan lumabas ang tubig na papunta sa isang malambot na bahagi at tila isa itong portal na papunta sa ibang lugar. Samantala, sinundan ni Kung ang batang unggoy dahil gusto nitong malaman kung ano ang gusto nito. Ngunit ang maliit na malikot na kaibigan ay sinusubukang mahuli si Kung sa iba pang mga napakalaking teritoryo ng Titan na isang malaahas na nilalang sa tubig. Ngunit tila baliwala lamang ito kay Kung sapagkat walang kahirap-hirap niya itong natalo. Pira-piraso niya itong hinati at tinatakot ang batang unggoy upang gabayan siya sa tumpak na ruta. Kalaunan, pinakain siya ni Kung ng mga bahagi ng Titan na nagpapalambot sa kanyang puso para kay Kung at hinayaan siyang umupo ng mas malapit sa tabi ni Kung. Balik ang eksena sa mundong ibabaw, kung saan walang takot na narating ni Godzilla ang teritoryo ng isa pang Titan at naakit ito upang makipag-away sa kanya. Ang eksenang ito ay hindi mahirap para kay Godzilla na labanan ang Titan na ito dahil ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw sa kalaban.